Hello everyone, welcome to Desert Succulents, and for today we're gonna be talking about the different disadvantages or problems that you might encounter just in case you're gonna be growing your succulents indoors. So the very first thing would be the sunlight exposure, and as you know, yung ating mga succulents, they really need sunlight, at least siguro mga 6 to 8 hours of sunlight in a day for them to thrive and grow healthily. So unfortunately, dito nga sa ating location, my succulents are not really receiving enough sunlight. So sa ngayon, parang maaraw, ayan, but yung sunlight exposure na nare-receive ng ating mga succulents is good for parang 30 minutes lang. So as you can see, yung araw is nandoon, and as time goes by, mapupunta siya doon sa likod ng building. So that tall building in front of us is blocking yung ating sunlight, kaya hindi talaga nakaka-receive ng enough sunlight yung ating mga succulents, and soon pag tumubo na yung mga dahon ng mga puno dyan sa labas, talagang wala ng sunlight dito nga sa ating balcony area. And if that would happen, syempre magkakaroon ng another problem yung ating mga succulents, and that would now lead us to the problem number 2, which is etheriolation or magiging leggy yung ating mga succulents. So this one is a classic example of what an etheriolated or leggy succulents look like. Makikita ninyo, there's gonna be gap in between their leaves, so it's actually a way of the succulents to kumbaga get more light na available sa kanyang environment. So pag naging ganito yung ating mga succulents, syempre hindi siya ganun kagandang tignan. So I have here another example. Ito yung ating Choco Moonstone. So aside from magiging leggy yung ating mga succulents, yung growth ng kanilang leaves ay hindi rin masyadong maganda. They're gonna be thinner, and of course yung kanilang color would be just pure green. So dapat colorful yung ating mga succulents, but because of insufficient light or sunlight, nagiging green lang sila. Another problem that I'm experiencing right now is yung poor ventilation dito nga sa ating balcony area. So as you know, maliit lang yung ating balcony area kung nasaan yung ating mga succulents, and in this balcony area may dalawang malaking window naman dito. So we have that one, and we also have another one dito nga sa right side. So I usually open them during daytime. Ayan, so syempre I make sure na hindi masyadong malamig, kasi during the winter season hindi ko sila pwedeng buksan kasi nga masyadong malamig and it might frost our succulents dito nga sa ating balcony area. But since spring na, gumaganda na yung weather, I really open fully yung mga windows natin, and from time to time I literally check yung ating mga succulents from any signs of fungus. Kung may powdery mildew na sila, talagang I make sure to discard or remove yung succulent na iyon. And actually, hindi ko na naipakita sa inyo before, pero siguro may mga 10 or more than 10 succulents na tayong tinapon kasi nagkaroon nga sila ng fungus. So pag hindi maganda yung air circulation, kung saan sila nandoon, talagang very prone sila sa fungus. Or ang pinaka-common is actually yung powdery mildew. So I have here an example. Ito yung ating mga succulents na nagkaroon na nga ng fungus. So as you can see, they are very unhealthy, and itong powdery mildew na ito will slowly kill our succulents. And actually, I don't have any plans of spraying fungicide dito nga sa ating mga succulents kasi very small lang yung ating space, and ayoko naman na itong balcony area natin is parang kumbaga we will be inhaling fungicides in this area. Kaya I decided na itapon na lang agad-agad yung mga succulents na affected ng mga fungus. Next problem is about the watering ng aking mga succulents. So again, it has something to do with our limited space, and since it's an indoor setup, hindi naman tayo pwedeng magdilig na lang basta-basta sa ating mga succulents, diba? So I think it's really one of the thing na problem talaga ng mga growers, succulent growers indoors. Ayan, so ang pinaka-worry ko kasi is pag diniligan natin sila dito as is, baka mabasa yung wall dito, and syempre pag nasira natin yung wall na yan, like for example nasira yung paintings ng wall, baka tayo ang pagbayadin nung
owner nitong apartment. So, syempre, we are just a tenant here, kaya as much as possible, we should also respect yung bahay nung owner mismo. Kaya, I decided na ilagay na lang sila dito sa tray and then do our bottom watering. So, sobrang matrabaho niyang gawin. And if you have watched yung previous video natin about watering my succulents, ganon yung ginawa natin. Talagang isa-isa natin silang nilagay doon. Next problem would be root rot, and it has something to do with watering as well. So itong mga ito, diniligan ko sila parang 3 days ago, and as you can see, kahit na kumbaga granulated yung ginamit nating potting mix dito sa ating mga lithops, talagang hindi pa rin sila nagda-dry until now. So dapat sana, if maganda yung sikat ng araw dito sa area na ito, mas mabilis silang magda-dry. And because of this one, very prone sa root rot yung ating mga succulents. Dapat ngayon, expected kahit papano yung topsoil is medyo nag-dry na, pero as you can see, talagang moist na moist pa din yung mga top layer ng soil ng ating mga succulents, and eventually it would end up like this. So magkakaroon ng root rot and eventually stem rot hanggang mamatay na nga yung ating mga succulents. So sobrang daming problem talaga pag nagpapalaki tayo ng mga succulents indoors. So I have here more examples. Talagang literally lahat ng ating mga succulents, basang-basa pa din yung kanilang soil mix until now. And because of this again, syempre very prone din sa mga pests yung ating mga succulents, especially yung ating mga mealybugs and aphids. So again, it's very important to check on our succulents indoors from time to time to prevent yung ganitong mga pest infestation. So far, wala naman akong nakikita mga pest, especially pag nag-start ng mag-bloom yung ating mga succulents. Favorite na tambayan ng mga aphids ang mga flowers ng ating mga succulents, kaya make sure to check on them from time to time. Next na i-discuss naman natin is yung ating limited space. So obviously, if we're gonna be growing succulents indoors, talagang very limited lang yung space kung nasaan sila. Ayan. So, yung nakikita ninyo dito is yung ating plant rack na 3 layers. So, ito yung original na paglalagyan ko lang ng aking mga succulents. So, yung pinaka first and second layer is talagang puno na. Pero yung third layer, ang plano talaga dyan is maglalagay ako ng mga bigger pots. Pero, since hindi na nga siya naaarawan, I think hindi ko na ito lalagyan ng aking mga succulents. So, it means na talagang we will be having a lesser succulent collection this time, and that will now lead us to the grooming and maintenance problem, diba? So limited space means hindi ka makakagalaw ng mabuti, and it's gonna be more difficult na ayusin yung ating mga succulents. It's difficult to rearrange, it's difficult to apply fungicides, insecticides, kumbaga something na we cannot just apply on our succulents. Ayan, so that's actually my top 10 na parang problems this time around na I'm growing succulents indoors. So, syempre, give up ko na yung pag-grow ng succulents outdoors kasi mahirapan lang tayong ipasok yung ating mga succulents pag dumating ang winter season. And yung plano natin before na bibili ng mga windowsill plant rack like this is hindi na lang muna natin itutuloy kasi parang it's useless. Maglalagay tayo ng succulents dyan pero hindi rin naman sila maaarawan, kaya we will be having the same problem. Kaya ang best solution to our problem right now is to move sa higher floor. So tinanggal ko na yung idea na we will be staying dito sa first floor kasi hindi naman tayo pwedeng mag-garden outdoors because of the winter season. Kaya siguro mga bandang August, I will be transferring into a higher floor para kahit papano maka-receive na ng sunlight yung ating mga succulents ng buong araw. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.